Yo mga pinsan! Malapit na magsimula ulit ang NBA 2023 season. Usap-usapan na nga na naman ang panibagong super team sa NBA na Phoenix Suns, na parte na naman ng super team na iyon si Slim Reaper, Kevin Durant. Alam naman natin na si Durant ay miyembro din ng OKC super team na may James Harden, Russell Westbrook at Serge Ibaka. Sa season niyang ito ay nanalong most valuable player si Durant at naging 6th man of the year si Harden. Pero kahit na nasa peak sila ng kanilang karir ng mga panahong ito, ay bigo silang makalusot sa Miami Heat noong NBA Finals dahil meron ding Big 3 ang Miami na pinangungunahan ni LeBron. At ganun din sa sumunod na taon, matapos natalunin din sila ng Warriors sa Western Finals na pinangungunahan ng paangat na noong si Steph Curry at Klay Thompson. Kaya sa sumunod na taon nga ay agad na lumipat itong si KD sa Golden State Warriors. Pero bumuo ng isa na namang super team kasama sina Draymond Green, Klay Thompson at Steph Curry. Kasama pa ang loaded na quality role player sa bench. Sa taong ito, silang apat ay nakapasok sa All-Star Game. Pinagharian ng buong NBA ng taon na yon. At dito nga naging back-to-back champion sila mga pinsan, na mayroong playoff run nga na isang beses lang silang natalo. Na-sweep nila lahat ng series ng taon na yon, maliban sa Cleveland na nakachamba pa ng isang panalo. Sa sumunod na taon nga ay di pa rin sila nakontento sa binuo nilang super team nang kunin pa nila ang serbisyo ni pinsan DeMarcus Cousins. Sa starting 5 pa lang ng Warriors ay pwede nang isabak sa Olympics. Pero sa season na ito ay bigo silang magkampiyon dahil nga nagkaroon ng malalang injury sina KD, Cousins at Klay Thompson. Kaya bigo silang talunin ng Raptors ni Kawhi Leonard. Dahil nga sa pagkadismaya ni KD ng season na iyon ay agad itong lumipat ulit ng koponan para buuin naman ang panibagong super team. Sa Nets nga ay nakasama naman ni pinsan KD sina Kyrie at James Harden. Di pa siya nakontento at nirecruit pa sa season na iyon sila Marcus Aldridge at Blake Griffin. Pero sa taon na ito ay inulan sila ng injury ng biglang pagre-retiro ni Aldridge dahil sa heart issue. Nagtamo naman ng hamstring injury si Harden sa Game 1 ng second round playoffs kalaban ng Milwaukee Bucks ni Antetokounmpo. At kinailangan ding operahan agad ang matagal nang iniindang injury ni Irving sa paa. Kaya tinalo sila ng Bucks sa isang do-or-die Game 7 match. Sa sumunod na season nga ay naging madrama ang kanilang pagsasama na magkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan. Isa na dito ay kung sino ang magiging main option ng team pagdating sa opensa. Kaya naman agad na nagdemand ng trade si James Harden na ipinilit na may trade siya sa Sixers kasama si Joel Embiid. At sumunod nga si Irving na humingi na rin ng trade. Aniya ay di na siya masaya sa Nets. Nasabi niya ay walang kagustuhan ng management ng team na maging isa sa NBA contender. At dahil nga sa naiwan na si KD sa Nets ay mag-isa na lamang siya dito. Dahil nga sa hiling nitong bumuo ng super team ay agad itong lumipat sa Phoenix Suns para samahan naman ang duo ni Chris Paul at Devin Booker. Kasama pa ang rising star na si DeAndre Ayton noon. Pero kahit sobrang lakas nito ay ginawa lamang silang basahan ng Denver Nuggets sa second round ng playoffs last conference. Pero kamakailan nga lang ay na-trade na rin si Chris Paul. At ngayon naman, eto na naman tayo sa bago niyang binubuong super team. Matapos umalis si Chris Paul ay agad niyang kinuha sa team si Bradley Beal. Kaya mainit na usapan sa social media na kahit na mayroon na si KD ng 2 championship ay underachiever pa rin ito. Dahil nga nakuha niya ito dahil sa pagbuo o pagsama niya sa mga super teams. Sa kabila nga ng mga binuo niyang super teams maliban sa 3 taon niya sa Warriors, isang beses pa lang siyang nakapasok sa finals. At 2 beses sa Western Conference sa 11 taon. At 2 beses sa Western Finals sa loob ng 11 season. Kayo mga pinsan, ano ang masasabi nyo sa pagbuo ng mga super team KD? Nakalimitan pa nga ang kinukuha niya ay mga nasa prime pa ng kanilang karir na pwede naman niyang gawing mag-champion mag-isa dahil nga iba rin ang taglay niyang galing. Dapat na rin bang pigilan ng NBA ang pagbuo ng super team para maging balanse ang liga? At bago matapos ang video na ito mga pinsan ay maglalambing muna ako sa inyo ng isang like, comment, share at subscribe mga pinsan para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kung meron kayong mga komento o suggestion mga pinsan, pakisulat na lang sa comment section. Hanggang dito na lang ulit mga pinsan. Hanggang sa muli, paalam!